Sa bawat pintig ng buhay, may kasiyahan at may kalungkutan. Subalit hindi natin alam kung kailan darating ang problema sa ating buhay. Ito po ang nangyari sa pamilya ni Mario na may 6 na anak. Si Mario ay mula po sa lugar ng Kapalong. Siya ay napadpad dito sa amin upang magtrabaho bilang isang farmers. Ngunit hindi inaasahan na pangyayari na dumating sa kanyang pamilya ay ang malaking problema, ang pagkawala ng kanyang bunsong anak. Ang ganitong pangyayari ay ang pinakamasakit na mangyari sa buhay kanino man. Gustuhin ni Mariong umuwi doon sa Kapalong, ngunit sa kahirapan at kagipitan, dahil sa maliit lamang ang kinikita ni Mario bilang trabahador dito sa lugar namin, siya po ay lumapit sa amin kung maaari ba daw magpahatid doon sa kanilang lugar, doon sa Kapalong. Kaya malaking pasasalamat din namin sa tulong ng sponsor na nagbigay ng budget sa amin para makatulong din sa iba. Kaya malaking pasasalamat namin kay Ma'am Em na nagbigay po ng budget dito sa amin para po daw may matulong kami sa mga nangangailangan o kaya sa mga lalapit sa amin at humihingi ng tulong. Tulad po ngayon kay Mario, so malaking pribilehiyo namin ang makatulong sa kanya. At nang dahil din sa suporta po ng sponsor, malaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa lahat ng nanonood at sumuporta sa aming adhikain na makatulong sa mga nangangailangan. So ngayon po mga kababayan, ay ihahatid namin si Mario sa kanilang lugar doon sa Kapalong, malapit po sa papuntang Talaingon. So babiyahe kami ng ilang oras para makarating doon sa kanilang lugar at may dala ang kanyang pamilya at ang bunsong anak na pumanaw. So ayan po yung bata mga kababayan, no? Yung hawak ng ina. Nakabalo na sila dito, do. Kabalo na. Kanan pugya. Balo na sila. Nag-atang na ganit sa balay. Tingnan ito. Kabalo no? Ay sa post ni mo, do. Sa post, nag-post man ka. Oh niya. Ako igagaw ng kabasa. Iyang igagaw ng kabasa. Ito po sila mga kababayan, no. Wala na. Ang kusina doon, Malacan to. Malacan ang kusina. So ngayon mga kabayan, no, so babiyahe kami doon sa Kapalong. Kawawa po si Bibi, no. Napakabata pa talaga ni Bibi. So ihahatid namin sila ngayon doon sa Kapalong. Maniki to. Oh, may poblasyon. Maniki poblasyon papuntang Talaingo daw. Kini. Mga dala ninyo mga kwan, okay na, mga nana. Oh. So yun mga kababayan, no? Poblasyon. So yan po yung bata mga kababayan, no? Nabitbit nila. Pinakabunso nilang bata. Lalaki ba na, do? Ay, laki din na? Yan. Sige, tara. So ngayon mga kababayan, no? So aalis na kami. Ay, okay, sarado pa rin, no? Kasi may nakatamak na. Ikaw nakatamak na? Urbasin ako gina eh.
Cuma deh mah. Ito po ang aming biyahe mga kababayan papuntang Kapalong, Umaniki, Poblasyon. So dahil po sa multicab lang ang aming dala kaya umabot po ng mahigit 2 oras o mas sigit pa sa 2 oras yung biyahe namin papuntang Kapalong. Ngayon mga kababayan ay nakarating na po kami dito sa bahay ng ating kaibigan. Namatayan po ng kanyang anak na oray dito sa Kapalong. So ngayon mga kababayan, so, dito po tayo sa kanyang bahay. Ito talaga ang dating tirahan ni Mario nung hindi pa siya nakapagtrabaho doon sa aming lugar. Subalit, sa hindi inasahan, biglang nagbago po ang pamamaraan ng kanilang trabaho, nagiging 4 na lang na araw sa bawat linggo ang kanilang duty. Kaya ngayon si Mario ay medyo nahirapan, lalong-lalo na po sa kanyang kita at sa kanyang pagbuhay sa kanyang pamilya. 15. So meron na tigpa 515 po yung per day niya sa loob ng 4 na araw. At dahil po sa kanyang maliit na kinikita, siya po ay lalong nahirapan sa paghahanap po ng diskarte para maitaguyod ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ngayon na mayroon siyang pinapaaral na 4 na anak. Si 7, grade 2, o India. Grade 7 nung nayangga niya. Dito. So tulog tapos imong laki diri Dire kay wala may senior high dito. Mga malabog layo. Ngayon dito po. Iyon po daw ang hinaharap ni Mario ngayon sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat din po siya sa kanyang ina na kahit papaano ay tumutulong sa pagpapaaral po ng kanyang panganay dito sa kanilang bahay. Kahit po paglalabandira lamang ang kanyang hanap buhay, ay nagbibigay din siya ng tulong para makapagtapos ang kanyang panganay na anak. Kaya nagpapasalamat siya sa suporta po ng kanyang ina at kanyang mga magulang. So, yung anak niya na mga kawayan, pinaka magulang na anak, yung panganay niya, ay dito po mag-aaral sa Kapalong. Doon, eskwela dito. Tama, magbaktas. Dito sa Kapalong kasi wala mang senior high doon sa amin. Ang senior high doon andun sa sentro Malabog pero malayo. So malaki po yung gastusin. Plus mga baon. So buti nandito, malalay din yung mama niya. At naglalaba po. No, sa bandira. Ibig sila bandira. Awa, mga nag-uwi ito. Ano kami? Namataan ako siya. Grade 3 ko. At ang inay ni Mario ay naglalabandira simula pa noong grade 3 pa lamang sila. At saka umalalay sa kanyang itay para po may taguyod din ang kanilang pamilya simula noon. Kaya hanggang ngayon mga kababayan, si nanay niya ay nanatiling naglalabandira po sa kanilang mga kapitbahay para sa kanilang pamumuhay. Kaya dahil sa kahirapan, hindi tinatanggi ni Mario ang tulong ng kanyang ina kahit galing ito sa paglalabandira. Di tulad noon, na okay pa ang kanyang trabaho, ay kayang-kaya niyang papaaralin ang lahat niyang mga anak. Sa una, sa kumpleto kami, okay, hindi kayo to kay sa isa ka kinsinan duty, 12 days man yun. Yan ako usahay, naipit sa 31, di, say, 13 days, di, ay 6K ka pin. Di, murag, Sa para oo, makakuhan sa mga panginanglan, sa mga bata, kusina, so ang kausaban karon mo nang nahimo na tag oo, 4 upat. days na lang. Eh, So ang kinsinas nimo pila na lang? 8 days. 4,060. Hindi na kayo mga estudyante no? Estudyante. Yeah. Dahil po sa pagbabago ng kanilang duty, kaya ngayon ay 2 na lamang silang naiwan sa kanilang tinatrabahuan. At dahil po sa kanyang kalagayan, mahirapan talaga siyang maghanap ng bagong trabaho. At sa rason po na wala rin siya natapos na kurso sa kanyang pag-aaral.
Yeah. So, kaya po nung tagma, mabayaran. Okay lang daw sana kung may matanggap silang bayad mula sa kanilang amo sa kanilang pagtatrabaho sa loob ng ilang taon. Pero nakikita niyang wala talagang bayad, kaya mahirapan siyang makapaghanap ng bagong trabaho. Kaya silang dalawa na naiwan ay napilitang manatili na lamang sa kanilang tinatrabahuan ngayon dahil po sa mahirapan silang makapagsimula ng bagong trabaho. Kaya nakapagdesisyon silang dalawa na manatili na lamang sa kanilang tinatrabahuan kahit ganito na lamang ang kanilang kinikita. Muna naman. Ano lang daw? Ano lang. Sanday na lang din mo pa. Ano? Magpagulay, mais. Ano. Kasi yung trabaho nila mga kabayan no, ay nasa bukid. Di no, yung pagtatanim, paglilinis ng mga tanim doon, mga niyog, mga kakao. Tapos yun yung biglang nag-iba yung ano nila, duty. Instead na 12 days no, sa Kinsinas. 12 days karon na sa mga 8 days. 8 days na lang. Pag matulungan na yung 31 niya, wala yung holiday. 10 days. Medyo, binta, may Yung 10 days. days. Tapos mahirapan siya na aalis doon mga kasi walang separation fee. Hindi siya babayaran sa kanyang pagtatrabaho ba simula noon. So sisimula na naman siya sa una. Tapos yung mga bata niya mag-aaral ba. So napilitan siya na patuloy na lang kahit ganun kahirap ang trabaho nila. Ano, kunti yung kanila. So kaya doon pa rin niya papaaralin yung kanyang mga anak. Kung man naman kagbigara ba? No? Sa balita. Nagpilay. Ano, ay mong mga school supply naman ka. Okay, parcel. Dapat. Pat na notebook. Hindi, magtagwalo ba ano? Kung isa na. Tag-isa na, lapis. Wala yung sumba. Yun yung mahirap yung mga kababayan no? Sa kanyang kalagayan, lalo na ngayon. Yung isang anak niya ay umanaw kaninang umaga. Kaya nahatid namin sila dito sa Kapalong. Dahil gusto niyang dito po may papalibing niya ang kanyang bunsong anak. At dahil po sa walang-wala talaga sila, kaya nakapag-desisyon siyang lalapit na lamang sa mga government employees dito sa kanilang lugar o kaya sa kanilang mayor. Magpapaga ng mga Pandali. mayor diri, mga Layo na ilang mga diri. tonsay. Ano na doon na. Kaya na po di mo balkon o itong po tricycle. Kaya po. Listingan din mo to. Ano yun? Tama. Sa tukad ka na yun. At dahil po sa malayo pa yung uuwian namin, dito ay nag-abot na kami ng kunting tulong para kay Mario at nag-aalanganin siyang tanggapin dahil ay sapat na sa kanya na naihatid namin sila dito sa Kapalong na hindi kami humingi ng panggagasolina. Nakikita talaga namin kay Mario ang kanyang apresiasyon sa aming pag-abot ng kunting tulong para sa kanyang pamilya. Kaya maraming salamat talaga po, lalong-lalo na po sa nagbigay po ng budget sa amin na si Ma'am Im. Salamat kayo. Abot kayo sa tapos kayo sa lugar mo. So na lang at least mabati na ko ang simpatiya sa tao. Mabati na ko nga sa singuna na lang na kwan, pamagi ng kantidad. Sincero. Sincero, tinigaan na yun. Sakit kayo good. Sakit kayo namin. Kalintog ka ron. Magtanaw ko sa batang naman. Mura lang natulog na rin. Mura lang talaga ng mga bula lang. Wala kayo singkil sa mga tabo. Hindi nila hinahinay mo. Alam sa katulog. Hindi may tabo. Nya do, salamat kayo. Salamat po. Muli na may do kayo. Para sa mga adik ako mga. Mali po din mong gano'n. Dahil po din naday. So yun lang mga kababayan no. So lahat na namin sila Maria dito sa kanilang bahay. Prepare pa sila ngayon dito para po sa pag-video dito sa kanyang anak. Mga pinakaagabi yan. Siguro, kung may mo, 3 days lang para hindi kayo sakit. Okay, kasi kung Malugay na. tungaga, marugay-dugay murag, dili ka lang. Ano ba murag?
Buti lang. Dili Hindi ko na ka mo. ay mga kaya asawa na yung mabugahat mo pa ng anak. Pwede mo ginamtarog to, Oo, kita na yan. Si Bibi mga kabayan no, ay mag-iisang buwan pa. Sabi lang, drinks pa sa kanyang pili. Tapos, yun lang pumaga. So, yun lang mga kabayan no, maraming salamat sa inyong suporta sa mga vlog. Hanggang dito yung video namin. Bye-bye. Sabi do.